sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Neta ng Urdaneta, Pangasinan. Pero nakatira ako ngayon dito sa Quezon City since 2024. Sumulat ako sa programa mo para i-share sa inyo ang aking karanasan na masasabi kong pang pelikula ngunit nangyari sa totoong buhay. Papa Dudut, nagsimula ang lahat nung nagkaroon ako ng boyfriend. Ngunit makalipas ang 6 na buwan naming relasyon, ay nadestino siya sa Quezon City para magtrabaho. Kahit ako yung babae, pinagtiyagaan ko talaga na ako yung bumiyahe from Pangasinan to Quezon City kasi nga ay mahal ko ang boyfriend ko. Hindi ito yung first time ko na bumiyahe papunta sa Cubao. Pero ito yung first time ko sa terminal. Since yung nakagisnan ko na biyahe is paghihintay lang sa tabi ng kalsada. So first time ko talagang magbiyahe galing terminal mismo. Iniiwasan ko talaga mag-CR lalo na sa mga public restrooms dahil sa hindi maaliwalas at madumi at baka magkasakit lamang ako. At pagtanaw ko nga doon sa labas ng restroom sa terminal doon sa Urdaneta, madumi na ang paligid. Kaya may palagay akong madumi din ang loob at mabaho. Pero surprisingly, pagpasok ko naman sa CR ay medyo malinis naman po ito. Kaso ewan ko ba, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa loob na naging dahilan para mag-alinlangan ako, Papa Dudut. Kaso, ing-ihi na talaga ako noon. And mind you, na mag-aalas 6 pa lamang nito pero halos wala ng araw. Iniisip ko na kung hihintayin ko pang makarating sa Cubao ay baka mangatog na ang pantog ko since halos 5 hanggang 6 na oras pa yung biyahe. So typical na kumuha ko ng wipes, pang-retouch ko at syempre yung cellphone at wallet ko. Dahil nasa loob na ng bus yung mga gamit ko. Ayun na nga, Papa Dudut, pumasok na ako sa CR at meron lang 2 cubicle. Medyo hindi kataasan yung wall sa pagitan nila. So kapag pumasok ka sa isang cubicle, pag nakatayo ka ay litaw talaga ang ulo mo. At hindi mo rin may iwasang makita yung kabila if may tao or wala since parang hanggang shoulder part ko lamang yung pader sa pagitan. Maliwanag naman sa CR, pero sa huling cubicle ay medyo dim lang kasi hindi naabot ng liwanag. Nung pagkapasok ko sa unang cubicle dahil hindi nga kataasan yung pader sa pagitan, nakita ko ang isang ulo ng babae sa pangalawang cubicle. Ulo talaga ng babae kasi bagsak yung buhok at parang may kahabaan. Hindi ko maaninag yung katawan. Kasi ayaw ko namang sumilip at baka mamaya ay isiping sinisilipan ko siya. Pero ang pinagtataka ko lang, wala man lang akong naririnig na busawsaw ng ihi or tubig galing gripo. Napaka-tahimik ng paligid. At dahil nga dala ko ang pang-retouch ko ay may dala akong small bag. Walang sabitan sa pintuan ng CR kaya sinabi ko pa na malakas. Na ate, ilapag ko lang po yung bag ko
Kasi nga ay ipapatong ko siya sa pagitan ng pader naming dalawa. Aninag ko pa nga siya pag nakatayo ako. Para siyang nakaupo or squat sa kubeta kasi ang baba niya at hindi ko siya maaninag ng maayos. Kapag paglilingon lamang ako sa gilid ay doon ko lang nakikita ang ulo niya. Hindi siya gumagalaw, steady lang talaga siya. Natapos na akong umihi at lumabas ng cubicle pero hindi pa rin lumalabas yung babae sa kabilang cubicle. Hindi pa ako kinilabutan nito kasi sa isip ko ay baka nakatulog lang or baka pulubi. Ganon na nakatulog lang. Habang nagre-retouch ako, blush, mascara, lipstick at powder, ay may dumating na babae at magsi-CR din. Pumunta siya sa cubicle kung saan ay may tao at parang bubuksan niya. Pero pinigilan ko siya, sabi ko may tao doon. Pero huli na kasi nabuksan na niya ang kalahati ng pintuan pero laking gulat ko na walang katao-tao sa loob dahil nakita ko sa refleksyon sa salamin. Walang laman yung cubicle. Walang tao. As in wala talaga. At wala ring nakasabit na kung ano-ano. Baka kasi if may nakasabit ay mapagkamalang kong ulo pero bagay lang pala. Pero wala talaga, Papa Dudut. Sobrang kinilabutan ako noon, tumaas ang balahibo ko. Nanginginig na ako kasi hindi ako pwedeng magkamali na meron talaga akong nakitang babae doon sa cubicle na yon. Noong nasa loob ako ng katabing cubicle. Siguro sa takot na rin noong babaeng pumasok ay nahalata niyang takot ako at hindi na ako makapagsalita noon. Hindi na siya umihi at sabay na lang kaming lumabas ng CR. Nang gabing yun ay halos ayaw ko na talagang tumuloy sa biyahe at gusto kong umuwi na lamang sa bahay dahil sa sobrang takot. Pero sa awa ng Diyos, nakabiyahe din ako ng ligtas at sinalubong naman ako ng boyfriend ko doon sa terminal sa Quezon City. Ikinuwento ko sa kanya ang mga naranasan ko at sinabi lang niya sa akin na magdasal lang daw ako sa Diyos para hindi ako lapitan ng kung anong nilalang na hindi nakikita. Samantala, bago kami dumating sa kanyang tinutuluyan ay sumaglit muna kami sa simbahan. Nagkataong may misa kaya nagsimba na kami ng boyfriend ko. Pero Papa Dudut, doon na nagsimula na sumama ang pakiramdam ko. Parang bumigat na yung pakiramdam ko at naroon na yung pakiramdam na parang may nakatingin o nagmamasid sa akin mula sa malayo. Akala ko hanggang sa simbahan lang yon pero pagdating ko sa bahay ng boyfriend ko ay lalong lumala ang sitwasyon ko. Nilagnat ako. Pinagamot ako ng boyfriend ko at hindi niya ako pinauwi ng Pangasinan hanggat hindi ako gumagaling. Papadudot halos 6 na araw akong nagkasakit at nakaratay lang sa bahay ng boyfriend ko. Buti na lamang kasama niya yung kapatid niyang babae at yung tiyahin niya. At yun ang nag-alaga sa akin habang nasa trabaho ang boyfriend ko. At nung ika-6 na araw, nung buwaba na yung temperatura ko, ay nagpasya na akong umuwi ng Pangasinan, Papadudot. Hinatid pa ako ng boyfriend ko hanggang sa bahay namin at nagstay siya sa amin ng 2 days bago bumalik sa Quezon City para magtrabaho. Pero simula nung bumalik na ako sa Dagupan, nakaranas na ako ng kababalaghan. Nagsimula sa sleep paralysis. Nung una ko itong ma-experience ay hindi ko may galaw ang katawan ko. Pero binaliwala ko lang ito. Pero nung ikalawang beses ay may nagpakita na sa aking itim na figura ng isang babae. Agad ko naalala yung multo na nakita ko sa CR sa bus terminal dito sa Dagupan dahil sa buhok nito. Pero nagdasal lamang ako noon at noong magising ako ay inakala ko na hindi na yon mauulit pa. Pero nagkamali ako, Papadudot.
Dahil bukod sa sleep paralysis ay nakaramdam na rin ako ng kakaiba sa bahay namin, lalo na po sa kwarto ko. Sinubukan ko itong baliwalain at inisip ko na baka makuha lamang ito sa pagdarasal at kaunting wisik ng holy water. Yes, pumunta ako noon sa simbahan at kumuha ako doon ng holy water at pag uwi ay winisik-wisik ko yon sa buong bahay, lalo na sa kwarto ko. Kaso, hindi natigil doon ang sleep paralysis ko. Ang sama pa nito ay parang lalong naging haunted ang bahay namin. Pati na rin yung puno ng akasya na nasa tapat lang ng bahay namin. Tapos ay mukhang ako lang ang nakakaramdam ng kakaiba at hindi yung mga kasama ko sa bahay. At yun na nga, papadudot, dumalas ang sleep paralysis na nararanasan ko. Sinabi ko ito sa mama ko pero ayon sa kanya, baka dahil lamang ito sa pagkain ko. Baka raw hindi lang ako natunawan. Pero normal ba na tuwing nagkakaroon ako ng sleep paralysis ay palagi kong naririnig ang nakakarinding tawa ng isang babae? Isang beses nagkaroon ako ng sleep paralysis at natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa kama habang pinapatungan ako ng isang babaeng nakakatakot ang itsura at sinakal ako gamit ang kadena. Mabuti na lamang at biglang dumating ang pusa ko at humiga sa may tiyan ko kaya nagising po ako. Nang sumunod na gabi ay nagkaroon ulit ako ng sleep paralysis. Nasa kama ako noon pero ang ulo ko ay nasa bandang paanan ng kama. Bali baligtad ang pwesto ko noon. Naramdaman ko na mangyari ulit yon. Kaya hindi na ako lumaban. Hindi ako makagalaw o makapagsalita pero gising ang diwa ko, papadudot. Rinig na rinig ko siya sa may uluhan ko. Nakatayo, walang mukha at nakasuot ng mahabang itim na damit. Dinasalan niya ako ng tila isang Latin na panalangin. Pero hindi ako sigurado. Tawa siya ng tawa hanggang sa tuluyan akong nagising. Ikinuwento ko ito sa mama ko pero yun pa rin ang sagot niya. Baka hindi ka lang natunawan. Ilang oras matapos yun ay bigla akong nilagnat ng mataas pero nawala din naman. Makalipas ang 7 gabi pagkatapos noon ay wala namang nangyaring sleep paralysis sa akin. Kaya inakala kong tapos na. Pero nagkamali po ako, papadudot, dahil sa 8th gabi ay nagkaroon ulit ako ng sleep paralysis. Akala ko mamamatay na ako. Barado ang ilong ko dahil sa sipon at paulit-ulit akong sinasakal ng babaeng nakaitim. Nagdasal ako sa Panginoon dahil pakiramdam ko ay nawawala na ako ng hininga. Ang tanging narinig ko mula sa kanya ay walang Diyos. Kaya matutulad ka sa akin. Isasama kita sa impyerno. Galit na galit ang tono niya, pero may halong pangaasar ang kanyang pagtawa. Pagkatapos noon ay nagising na ako. Doon ko nga na-realize na hindi dapat baliwalain ang mga nangyayari sa akin kaya pagsikat ng araw ay tumungo ako sa albularyo at dinala ko siya sa bahay namin. Madali lang ang naging ritual. Kaunting pausok at dasal tapos ay pinahid na langis sa noo at likod ko. Pagkatapos noon ay pinayuhan na rin ako na maglagay daw ako ng asin sa bintana at sa pintuan para hindi raw ako pasukin ng masamang elemento na gumugulo sa akin. Yes, ayon sa albularyo, yung babaeng nanggugulo sa akin ay isang masamang nilalang. Nang hangarin lamang ay linlangin at guluhin ang aking buhay. Pero hindi na siya magtatagumpay ngayon kasi ay may mga pangontra nang nilagay yung albularyo sa kwarto ko. Yun nga lang, hindi raw pwedeng lagyan ng pangontra ang buong bahay dahil ayon sa albularyo, may mga good elements na naninirahan sa bahay namin
at bantay raw yon ng aking ama. Kapag pinaalis daw yon ay magkakasakit daw si Papa. Basta ganon ang paliwanag kaya hindi nilagyan ng mga pangontra ang buong bahay, kundi yung kwarto ko lamang. Ngunit kung lalabas daw ako ng kwarto ay hindi raw ako lalapitan ng nanggugulong nilalang kung isusuot ko raw yung maliit na medalyon na ibinigay niya sa akin. Gawa lang naman ang medalyon sa kahoy at may nakaukit na letra at krus na hindi ko maintindihan. Tapos ang magsisilbing necklace niya ay gawa lamang sa itim na tali. Pagkalis ng albularyo sa bahay namin ay hindi ko na yon hinubad sa katawan ko at ayun nga, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na ako nakakaranas ng sleep paralysis at gumaana ang pakiramdam ko. Pero napansin ko na paglabas ko ng bahay ay saka bumibigat ang lahat. At sa puntong yon ay hindi lang ako ang nakakaramdam noon kundi pati na rin ang mga magulang at mga kapatid ko. Yung puno ng akasya sa tapat ng bahay namin ay parang dumilim ang aura niya. Kapag tinititigan ko ito ay hindi ko maiwasang kilabutan. Yung mga kapatid ko naman, ang sabi ay meron daw silang nakikitang babaeng nakaitim na nakatayo sa tabi ng puno ng akasya. Narealize ko na yung nakikita ng mga kapatid ko at yung nanggugulong nilalang sa akin ay iisa. Dahil ayon sa mga kapatid ko ay may kadena ang mga paa ng nilalang na yon, Papa Dudut. At dahil nga dito, sinubukan ko talagang iwasan ang puno ng akasya. Ni hindi ko ito nilalapitan. Sinabi ko rin sa mga kapatid ko na huwag itong lapitan dahil baka sila naman ang guluhin ito. Buti na lang talaga dalawa ang pinto palabas ng bahay, isa yung main door at isa sa likod bahay. Doon ako lumalabas sa likod bahay tapos ay dahil wala namang kaming bakod sa kabilang bahay. Dahil bahay yon ng tiyahin ko ay sa kanila ako nakikidaan pag umaalis ako. Sa kanila din ako pumapasok kapag pauwi na ako sa bahay namin at okay lang yon sa tiyahin ko. Samantala isang araw, parehong nasa trabaho noon ang mga magulang ko habang yung mga kapatid ko ay kakauwi lamang galing sa school. Pero doon sila tumambay sa kwarto nila, so ako lang ang mag-isa noon sa sala. Nagkataong mag-aalas 3 na ng hapon at manonood ako ng paborito kong teleserye. Bago manood ay sinarado ko muna ang pinto at bintana sa sala. Dahil may mga sumisilip sa bintana na mga dumadaan lang naman at saka katabi lang noon ang puno ng akasya. Ayokong makita yung nilalang na kinakatakutan ko. Although kampante naman ako kasi suot-suot ko yung medalyong kahoy na ibinigay sa akin ng albularyo na pangontra doon sa nanggugulong nilalang. Pagkatapos kong isarado ang pinto at bintana ay binuksan ko ang TV at kumuha ng pagkain at saka ako naupo sa sofa sa tapat ng TV namin at kumain. Nadadala pa nga ako noon sa palabas dahil namatay yung asawa ng bidang babae. Noong tapos na akong kumain, akmang tatayo pa lamang ako ay may narinig akong mahabang sigaw mula sa TV namin. Akala ko ay bago nakakatakot na palabas kasi yun naman ang kadalasang pambungad ng mga nakakatakot na patalastas. Pero hindi pa rin tumigil ang mahabang sigaw na yon, kaya nagtaka na ako kasi ang kadalasang sigaw sa mga ganyang klase ng patalastas ay hindi naman lalampas ng 1 minuto. Kaya tumayo ako at nilingon ang TV. Nakita ko ang babae na halos kamukha noong nilalang na nanggugulo sa akin na nakahandusay sa kalsada. Tiningnan ko kung ano ang nangyari pero iba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi pa rin tumigil yung naririnig ko mula sa TV hanggang sa bigla siyang dumilat. Nakatingin siya sa akin at nanlilisik ang mga mata. Para siyang sinapian dahil sa paggalaw niya. Pero hindi pa rin siya umaalis sa pwesto niya, Papa Dudut. Akala ko ay bagong pelikula talaga. Kasi sadyang mukhang maganda yung patalastas pa lang tapos yung sigaw pa na walang tigil.
hanggang sa biglang tumigil ang sigaw. Pero hindi pa rin nagbago ang frame clip. Dumilim ang paligid ng bahay pati sa labas. Yung dating maaraw ay biglang kumulimlim at dahil hindi nakabukas ang ilaw kaya medyo madilim sa bahay, pagtingin ko sa TV nandun pa din yung babae tapos direkta na itong nakatingin sa akin. Nakipagtitigan talaga ako sa kanya at hindi kumurap maging siya. Pero medyo sumakit na ang mga talukap ko sa mata kaya kumurap ako saglit pero saktong pagbukas ng mata ko. Nakita kong nakaangat na ang kanang kamay niya na parang gusto akong abutin. Nangangatog na talaga ang mga tuhod ko noon dahil sa sobrang takot, Papa Dudut. Tapos ayan na naman yung mahabang sigaw pero iba ito sa nauna. Para bang nanggagaling na ito sa ilalim ng lupa na may mga umiiyak pa ng mga pinapahirapan ng sobra. Grabe. Parang narinig ko ang ingay sa impyerno. Nung narealize ko na iba na talaga ang nangyayari ay dali-dali kong ibinaba ang plato saka ko tinakpan ang parehong hinlalakiang butas ng magkabila kong tenga at ang mga nakahiwalay kong daliri sa pareho kong mata dahil sa takot na baka tuluyan siyang lumabas sa TV at mas lumala pa ang mga naririnig kong ingay. Pero mas lalong lumakas sa mga iyak at may naririnig na akong malademonyong tawa. Pakiramdam ko ay may tumayo sa tabi ko at hinawakan ng nakakakilabot na kamay ang kanang kamay ko. Otomatiko akong sumigaw at umiyak. Lord, Diyos ko Lord, tulong! Inulit ko ang mga salitang yon. Umagulhol at nanginginig na ako sa takot. Mag-iikatlong beses ko pa lamang nasasabihin ay biglang nawala na yung sigaw, mga iyak at nakapangingilabot na tawa. Pero humahagulhol pa rin po ako hanggang sa narinig ko na ang huling parte ng shampoo commercial. Pinakinggan ko itong mabuti at kinakabahan man ay pinilit kong tanggalin ang takip sa parehong mata ko at tenga. Tama nga ang narinig ko. Patapos na nga yung shampoo commercial na yon. Nagmadali akong binuksan ang pinto at lahat ng bintana dahil sa takot na bumalik pa ulit yon. Tumayo ako sa pintuan at handang tumakbo palabas kung sakaling ang bumalik pa yon at siniguradong maisasara ko nga ang pinto at baka may pumasok naman na magnanakaw sa amin. Halos 10 minuto na rin ang lumipas pero wala pa rin nangyayaring kakaiba. Kaya nagdesisyon na akong pumasok sa sala at uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili ko. Buti na lamang at tumawag noon ang boyfriend ko at sinabi niya sa akin na babalik na raw siya ng dagupan para dito na ipagpatuloy ang trabaho. Magkakasama na raw kami. Siyempre natuwa ako doon, Papa Dudut. Pero kinagabihan ay hindi maalis sa isipan ko yung nangyari sa akin habang nanonood ng TV. Sa kabilang banda, nang umuwi ang mga magulang ko ay agad kong ikinuwento sa kanila ang mga nangyari. At nagulat ako kasi parang naniniwala na sila sa akin. Yun pala ay kinuwento nila sa akin na nakaranas na rin daw sila ng kababalaghan sa bahay. At hindi na raw yun dapat ibaliwala. Inutusan naman ako ni Mama na kontakin ang albularyong tumulong sa akin. Tinawagan ko pero nabalitaan kong nasa Ilocos Norte na raw ito nakatira. Kaya humingi na lamang kami ng tulong sa ibang malakas na albularyo. Kinabukasan ay dumating ang albularyo at agad niyang sinabi sa amin na merong masamang nilalang ang naninirahan ngayon sa puno ng akasya. Galing daw ito sa akin. Dinala ko raw ang nilalang sa bahay namin pero dahil sa may proteksyon ang bahay namin, doon daw sa puno ng akasya nanirahan ang masamang nilalang. Agad ko namang ikinuwento sa albularyo na ang nilalang na yon ay galing sa bus terminal dito sa Dagupan. Nakursunodahan daw ako ng nilalang at simula noon ay sumunod na raw ito sa akin para manggulo. Matatalo lamang ang nilalang na yon sa pamamagitan ng exorcism o malakas na ritual. At yon ang ginawa noong albularyo.
Hindi ko na nasaksihan ang ritual na yon dahil nagkataon namang pauwi na ang boyfriend ko at kinailangan kong sundin siya sa terminal. At saka ayokong makita ulit yung babaeng nilalang na yon kasi sobrang takot na takot ako. Yun po ang nararamdaman ko. Bandang 9 PM na ako nakauwi sa bahay at doon ay sinabi sa akin ng mga magulang ko na tapos na ang ritual. Napansin ko nga na magaan na ang pakiramdam sa labas. Pero ayaw ko pa ring pasigurado kaya hindi pa rin ako lumalapit sa puno ng akasya hanggang ngayon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakatapos na ako ng senior high school at nagwo-work ako dito sa Quezon City sa isang casino sa North EDSA. Kasama ko naman ang boyfriend ko na nagwo-work naman sa isang kumpanya na nakabase sa Centris. Nagli-live-in na po kami ngayon at nag-iipon na kami para sa aming kasal. Samantala, patuloy ang komunikasyon ko sa aking mga magulang at kapatid sa Ordaneta. Kapag tinatanong ko sila kung may nangyayari pa bang kababalaghan sa bahay namin. Lalo na doon sa puno ng akasya ay palagi nilang sinasabi na wala na raw. At saka neto lang 2025 ay pinaputol na nila yung puno ng akasya. Pero bago nila gawin yon, pinaalbularyo muna nila ang puno kung may nakatirang ibang nilalang. Wala naman daw. Nakahinga naman ako ng maluwag pagkatapos kong marinig ang balitang yon. Sa wakas ay makakauwi na ako sa bahay namin nang hindi natatakot dahil wala na doon ang puno ng akasya. Sa kabilang banda, wala naman akong nararamdamang kakaiba kahit nahubarin ko pa yung medalyong kahoy na ibinigay sa akin ng albularyo. Minsan nga ay nakakalimutan ko ng isuot pero wala namang nangyayaring masama sa akin. At saka Papa Dudut, simula noon ay lalong lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Hindi na ako nakakalimot sa pagdarasal. Tuwing gabi bago matulog at pagkagising ko sa umaga. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo ngayon. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Neta. Maraming salamat kay Neta sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. May mga pagkakataon na kapag napunta tayo sa lugar kung saan ay hindi tayo pamilyar, ay may naiengkwentro tayong mga kakaibang nilalang na kapag nakursunodahan nila tayo ay susundan nila tayo at hindi natitigilan. Ngunit huwag tayong matakot sa kanila at sa halip ay lalong pagtibayin ninyo ang pananampalataya sa Diyos. May mga nanggugulong nilalang pero no match sila kapag sila ay hinarap at hinarangan na ng ating Panginoon. Basta palagi nating tatandaan na magdasal kayo bago kayo bumiyahe at humingi kayo ng gabay nang sa ganon ay hindi kayo mapahamak at makarating kayo ng ligtas sa inyong pupuntahan. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories.